Wala pang sino man ang nakapunta sa kalawakan. Ano ang masasabi mo tungkol dito? Sa ngayon, sa iyong isipan, dumadaan si Yuri Gagarin sa raketa, dala ang kanyang sikat na, "Tara na, pakalmahin ang iyong imahinasyon." Sa totoo lang, hindi naman ganoon kasimple ang lahat. Hindi ito tungkol sa lunar na sabwatan, kung saan naniniwala ang mga tagasunod na peke ang Amerikanong programang Apollo. Balikan ang natutunan ninyo sa high school tungkol sa heograpiya, lalo na sa atmosfera ng daigdig. Alalahanin kung ano-anong layer ang bumubuo sa hindi nakikitang balot ng ating planeta. Mag-subscribe ka para sa simula, ang troposfera. Ito ang ating tahanan na nagtatapos sa pagitan ng 8 hanggang 18 kilometro depende sa latitude. Dito mismo nabubuo ang mga bagyo at antibagyo, pati na rin ang kilalang atmospheric turbulence na kinatatakutan ng mga taong unang beses sumakay ng eroplano. Ang kasunod na layer ay stratosfera, mula 11 hanggang 50 kilometro taas. Noong ika-19 na siglo, maling inisip ng mga siyentipiko na dito nagtatapos ang atmosfera ng mundo. Sa stratosfera, umaabot sa -55 degsi ang temperatura. Tandaan ang nakakagulat na eksena sa paliparan ng Kabul. Malinaw na walang tsansa mabuhay ang mga desperadong umakyat sa eroplano. Matatagpuan din sa stratosphere ang ozone shield na nagpoprotekta sa mundo mula sa nakamamatay na sikat ng araw. Ang mesosfera ay nasa taas na 50 hanggang 70 kilometro. Batay sa bagong datos, ito ang huling bahagi ng atmosfera na naghihiwalay sa daigdig at kalawakan. Pero totoo nga ba ito? Ang totoo, hindi lubos na tama ang pahayag na ito. Isa lang itong hangganan na nagpapakita ng pagkakaiba sa paraan ng paglipad. Hanggang 100 kilometro nakagagalaw gamit ang hangin, pero lampas dito, sasakyang pangkalawakan lang ang makalilipad. Sa madaling salita, walang malinaw na definisyon kung saan eksaktong nagtatapos ang atmosfera ng daigdig at nagsisimula ang kalawakan, kaya bawat isa ay kumikilos ayon sa kanilang sariling pagpapasya. Ibig sabihin, ni si Richard Branson, ni si Jeff Bezos ay hindi pa talaga nakapunta sa kalawakan. Oo, nagkaroon lang sila ng isang napakamahal na joyride sa paligid ng ating planeta. Hayaan na lang natin ang mga multibilyonaryo sa kanilang moral na problema habang tayo ay aakyat sa mas mataas na bahagi ng atmosfera na nababalot ng katahimikan. Dito mismo, ang mga molekula ay literal na naghahabulan sa isa't isa. Ano nga ba ang tawag sa bahaging ito? Ang pangalan nito ay termosfera. Hindi na nakapagtataka kung bakit ang maiinit at makukulay na aurora ay naninirahan sa ganitong kataas na bahagi. Sa totoo lang, nalampasan natin ang tinatawag na Kármán line na matatagpuan sa hangganan na 100 kilometro sa taas ng ibabaw ng daigdig. Itinuturing ito ng ilan bilang di nakikitang hangganan ng atmosfera at bukas na kalawakan. Sa taas na ito matatagpuan ang pinakamataas na hangganan ng mga bansa sa mundo. Paglampas ng Kármán line, sobrang nipis na ng atmosfera kaya nawawala ang bisa ng aerodinamikong abiasyon. At ang bilis para makalikha ng lift ay lumalampas na sa unang kosmikong bilis. Ibig sabihin, ang 7.1 ay eksaktong iyon ang tinutukoy natin kanina. Mas angkop ang ganitong paghahati ng mga layer sa pagpili ng paraan ng paglalakbay kaysa pagtukoy ng hangganan ng kalawakan. Gayunpaman, ang pag-abot sa Kármán line ang pangunahing kondisyon para kilalaning paglipad sa kalawakan ang isang paglipad. Sa totoo lang, ang mga unang tumawid sa imahinasyong linyang ito ay ang mga Aleman na ballistic missile na V-2 na ginawa ng henyo at taga-disenyo na si Wernher von Braun. Ngunit bumalik tayo sa termosfera, o mas tama, umakyat tayo ng kaunti sa itaas ng Kármán line, kahit na, kung tutuusin, nagsisimula ang bahaging ito sa taas na 80 hanggang 70 kilometro. Ang itaas na hangganan ng termosfera ay nagtatapos pagkatapos lampasan ang 700 hanggang 800 kilometrong marka. Sa mundong ito na halos tahimik, tanging ballistic na trahektorya lang ang paraan ng paglipad. Dito rin matatagpuan ang radiation belt na delikado sa kalusugan ng tao. Ang mga temperatura sa termosfera ay nag-iiba mula -73 hanggang +1,700 degrees Celsius. Huwag kayong magtaka, alalahanin ang pangalan ng layer na ito. Bakit nga ba mainit sa termosfera? Para masagot ito, tandaan ang pangunahing tuntunin ng pisika. Kapag mas mabilis gumalaw ang particle,
mas maraming enerhiya at init ang nailalabas. Pero ano nga ba talaga ang nagpapabilis ng husto sa mga particle na ito? Ang ultraviolet at X-ray na mga sinag ang naging dahilan nito dahil kapag tumama sila sa kakaunting mga molekula ng hangin, malakas nilang tinatamaan ang mga ito at pinapabilis hanggang sa hindi kapani-paniwalang bilis. Kung mapunta ka sa ganoong hindi kaaya-ayang lugar, mararamdaman mo hindi ang init kundi ang matinding lamig. Dahil kahit na ang mga particle ay may dalang napakalaking enerhiya, kakaunti lang talaga sila dito. Kaya maliit ang tsansa na makasalubong mo sila. Gayunpaman, sapat ang dami ng high-speed na particle para mapatumba ang mga istasyong pangkalawakan. Sabi nila, ang patak ng tubig kaya mag-ukit ng bato. Kaya saan ba talaga nagsisimula ang tunay na kalawakan? Yung walang hangin? Parang andyan na siya sa exospera, kung saan namamatay ang mga polar na liwanag at naghahari ang ganap na kawalan. Ito ang itaas na bahagi ng termospera na nasa taas ng mga 1,000 kilometro mula sa dagat. Ang gas dito ay sobrang nipis at unti-unting tumatakas papunta sa interplanetaryong kalawakan. Ibig sabihin, nagaganap ang tinatawag na dissipation o bahagyang pagkawala ng atmosfera ng planeta. Sa taas na 35,000 kilometro, ang exospera ay nahahalo na sa vacuum ng kalawakan na hindi rin ganap na walang laman dahil may mga partikulo tulad ng atom ng hydrogen. Anong klaseng kalawakan yan? Dito magsisimula ang pinakakapanapanabik na bahagi. Sa mga nabanggit na taas, naroon ang isa pang panangga ng daigdig na sumasalo sa pinakamapanganib na ultraviolet na radyasyon at ikinukulong ito parang nasa selda ng bilangguan. Kaya naman, ang matagal na pananatili sa lampas 500,000 kilometro ay posible lang kung patay ka na at walang pakialam na umiikot sa kalawakan. Pero ang mapanganib na ultraviolet mula sa araw ay hindi lang ang tanging naninirahan sa exospera. Tulad ng nabanggit kanina, ang espasyong ito ay puno ng mga atomo ng hydrogen at helium dahil ang pinakamagaang mga gas ay umaakyat pataas, parang singaw mula sa kumukulong kaldero ng tubig. Ang exospera ay parang lagusan sa pagitan ng mundo at kalawakan para sa matatapang. Talagang kakaunti lang ang mga partikulo dito, pero lumilipad sila ng napakabilis, minsan umaabot pa sa ikalawang kosmikong bilis. Ang mga molekula ay pwedeng maglakbay ng libu-libong kilometro bago makasalubong ang ibang molekula. Uulitin ko ang tanong, saan nga ba nagtatapos ang exospera at nagsisimula ang kalawakan? Madalas nababanggit sa aklat-aralin ang 10,000 kilometro pero sa technical, walang malinaw na hangganan. Sino nga ba ang naging unang tao na lumampas sa hangganan ng atmosfera ng mundo at nagpunta sa kalawakan? Si Yuri Alexeyevich Gagarin. Sabay ninyong sinagot pero mali. Dahil tumawid lang siya sa Kármán Line na nasa taas na 100 kilometro. Hindi nito binabawasan ang kanyang nagawa o ginagawang hindi makasaysayan ang pangyayari. Patuloy pa ring umaabot ang atmosfera ng mundo sa mas mataas at maraming hydrogen at helium particles ang nasa paligid kahit sa buwan. Pakinggan kung paano umiiyak ang mga National Aeronautics and Space Administration Specialists na nagsimula ng Apollo Space Program. Ibig sabihin, noong Hulyo 20, 1969 sina Neil Armstrong at Edwin Aldrin ay hindi talaga nakarating sa kalawakan kahit sinabing nanalo sila sa karera patungong buwan. Nakakagulat, wala na akong masabi. Kung susuriin ng mabuti ang tanong, ang Geo Corona ay isang sphere kung saan umaabot ang impluensya ng daigdig na matatagpuan sa layong 630,000 kilometro mula sa planeta. Ibig sabihin, ang buwan na nasa layong 384,000 kilometro mula sa atin ay kabilang din sa espasyong ito. Oh, gaano karaming kamanghamanghang mga tuklas ang inihahanda ng kaliwanagan ng diwa para ikwento sa atin. Futura, ultraviolet, Hasclub-T, Voynich, Diva, Coron D. Ay. Kapag nagbabago ang panahon, ang araw na sumisikat ay napapalitan ng mga abong ulap at makikita natin ang lubos na magkaibang mga tanawin. Halimbawa, kapag walang kahit isang ulap sa langit, ang langit ay nagiging maliwanag na asul sa ating paningin. Bakit nga ba ganito?
Lahat ito ay dahil sa diffuse na paglalabas ng liwanag. Ang ilang sinag ng araw ay nagkakalat kapag tumatama sa atmosfera ng daigdig. Kung wala ang ganitong pangyayari, kapag tumingala tayo, makikita lang natin ay isang buong itim na tabing. Dapat din nating tandaan na mas malakas ang pagkakalat ng mga sinag kung ang kanilang kulay sa spectrum ay asul, hindi tulad ng halimbawa pula. Ang langit natin ay may iba't ibang lilim ng asul, mula madilim hanggang maliwanag. Para makita ang banayad na asul na lilim, pumunta ka sa Brazil, ang may pinakamatingkad na kulay ng langit sa ating planeta. Ayon sa mga siyentipiko, ito ay dahil kakaunti lang ang polusyon, tubig at alikabok sa hangin doon. Pwede tayong humiga sa luntiang damuhan, tumingin sa itaas at hangaan ang ganda ng kalangitan. Pero ano kayang masasabi mo kung makita mo ang langit sa ibang planeta sa solar system tulad ng kung nasa Mars ka? Anong mga lihim ang itinatago ng ibang mga planeta? At anong mga salik ang nakakaapekto sa kung ano ang magiging itsura ng langit? Para sa atin, ito ang nakikita natin habang tayo ay nasa daigdig. Ang mga bagay na maaari nating mapagmasdan ay nakadepende sa kung anong uri ng atmosfera ang mayroon ang isang partikular na planeta. Gaano ito kakapal, gaano ito kalinaw, at kung ano-anong mga kemikal na elemento ang bumubuo rito. Dahil dito, maaaring malaman natin ang kulay ng langit mula sa mga natatanging larawan at rekonstruksyon. Alam nyo, hindi lahat ng planeta sa solar system ay maaaring magyabang ng atmospheric layer. Kahit na meron, maaaring masyadong manipis ito. Sa cosmic na bagay na walang atmosfera, makikita natin ang paligid ng planeta nang walang abala mula sa mga proseso ng pagbabago ng liwanag tulad sa daigdig. Ang itsura ng kalangitan ay nakadepende sa ilang bagay sa kalawakan. Sa ating planeta, kahit araw, nakikita natin ang buwan at araw. Ano ang makikita natin sa Merkuryo? Ang planetang ito ang pinakamaliit sa ating sistemang planetaryo at ito rin ang pinakamalapit sa araw sa lahat ng 8 planeta. Narito ka ngayon sa Merkuryo at nakatingin ka sa langit na kulay itim na itim. Lahat ng ito ay dahil wala itong layer ng atmosfera. Kung ganoon, ibig sabihin ba nito na palagi nating makikita ang lahat ng nangyayari sa kalawakan? Maaaring isipin mo yon, pero hindi ganoon. Tulad ng natatandaan mo, ang Merkuryo ay napakalapit sa araw at ang liwanag nito ay sobrang tindi kaya natatabunan nito ang mga bituin at iba pang mga bagay sa kalawakan. Kaya naman sa araw, hindi mo makikita ang lahat ng ito. Bukod pa rito, ang katotohanang magkalapit ang Merkuryo at ang araw ay nagpapahiwatig na ang pangunahing bituin ng ating planeta ay mas malaki ang itsura kaysa sa nakikita mula sa daigdig. Mas maliwanag ng 10 beses ang sikat ng araw sa Merkuryo kaysa sa ating planeta. Kung nasa Merkuryo tayo, mas malinaw nating makikita ang Venus, na mas maliwanag ang kislap, pati na rin ang daigdig at ang ating buwan. Ang langit naman sa Venus ay may mas makapal na patong. Ang pangunahing pagkakaiba ng planetang ito sa Merkuryo ay mayroon itong atmosfera. Ang kapal nito ay humigit kumulang 20 kilometro. At sa komposisyon nito ay may sulfuric acid na siyang bumubuo ng hindi mapasok na takip ng mga ulap. Dahil sa ganitong kalangitan sa Venus, mas madilim tuwing araw kaysa sa ating sariling planeta, kahit na mas malapit ito sa araw. Para mas maintindihan kung ano ang itsura ng kalangitan sa Venus, isipin mo ang panahon sa daigdig kapag malapit ng umulan. Alam nyo, dahil sa makapal na patong ng mga ulap na may asupre sa Venus, hindi natin makikita ng malinaw ang mga planeta, bituin, at iba pang bagay sa kalawakan. Noong 1961, inilunsad ng Unyong Sobyet ang programang Venus, na tumagal hanggang 1983. Sa operasyon na ito, natuklasan ng mga siyentipiko na ang kulay ng kalangitan sa Venus ay may kahel pulang anino at minsan ay nagiging dilaw-berde. Kung wala ang makapal na atmosfera ng planeta, madali sanang makita ng detalyado ang daigdig kasama ang buwan nito, pati na rin ang araw. Paano kaya ang itsura ng langit sa buwan? Marami itong pagkakatulad sa kalangitan sa ibabaw ng Merkuryo. Pareho silang walang atmosfera. Kaya naman ang kulay ng langit doon ay malinaw na itim. Sa buwan, hindi mo kita ang bituin sa araw dahil sa liwanag ng araw. Gayon din,
Ang pangunahing bituin ng ating sistema ay magkaiba ang itsura sa daigdig at sa buwan, kahit na ang araw ay mukhang pareho lang ang laki sa parehong lugar. Sa buwan natin, mas maliwanag ito at mas maputi ang kulay. Tulad ng alam ninyo, sa buwan ay makikita nating malinaw ang ating planeta. Pinatutunayan ito ng mga larawang kuha sa mga ekspedisyon sa kalawakan. Mas malaki ang daigdig mula sa buwan kaysa buwan mula sa daigdig, 4 na beses ang diametro nito kumpara sa ating buwan. Partikular na kawili-wili ang kalangitan sa ibabaw ng Mars, ang tinatawag na pulang planeta. Tulad ng sa Venus, may atmosfera rin ang Mars, ngunit napakanipis ng kanyang layer at bukod pa rito, napakaraming alikabok ang laman nito. Dahil dito, kitang-kita natin na kalat ang mga sinag ng araw doon. Kaya, hindi rin maganda ang visibility sa pulang planeta tulad sa Venus. Kahit araw, di mo makikita ang mga bituin. Ano ang kulay ng langit sa Mars? Lumabas na hindi pala ganoon, kadaling tukuyin ito. Mataas ang antas ng aerosol sa atmosfera. Pero hindi lang iyon ang dahilan. May epekto rin dito ang Purkinje effect, isang phenomenon na nagbabago ang tingin natin sa kulay ng bagay kapag mahina ang liwanag. Kaya, ang nakikita natin ay depende sa liwanag. Kapag bumaba ang antas nito, mas madilim nating nakikita ang mga pulang kulay. Pero kaya pa rin nating makita ang asul na kulay kahit ano pa ang ilaw. Ngayon, masasabi natin ng tiyak na sa araw, ang kalangitan sa Mars na kulay pula ay minsan nagkakaroon ng bahid ng kahel. Kapag palubog na ang araw, nagiging kulay rosas ang lilim. At kapag malapit ang planeta sa pangunahing bituin, sa paglubog nito, maliwanag na asul na ang langit. Ang mga larawan na nakuha ng mga siyentipiko sa ekspedisyon sa Mars ay hindi palaging nagpapakita ng tamang kulay ng kalangitan. Lahat ito ay dahil sa maraming larawan ay nababago ang tunay na itsura dahil sa mga filter na ginagamit ng mga mananaliksik para mas malinaw nilang makita ang ilang detalye. Kahit na ganito, siguradong sasang-ayon ka na kamangha-mangha ang tanawin ng langit sa pulang planeta. Kaakit-akit din ang langit ng planetang may singsing na si Saturno. Ang pagkakaroon ng sistema ng mga singsing na gawa sa bato at yelo ay isa sa mga katangian ng planetang ito. Dahil dito, makikita ang mga ito mula sa ibabaw ng Saturno. Kung mapunta tayo sa planetang ito, makikita natin ang mga singsing bilang napakalalaking arko. Ngunit, hindi lang ang mga singsing ng Saturno ang karapat-dapat nating bigyang pansin. Sa mga bahagi ng planeta kung saan may mga mataas na lugar, ang langit ay matingkad na asul ang kulay at sa ilang lugar ay may nakikitang pagkadilaw. Sa malapit na distansya mula sa Saturno, maraming mga buwan ang matatagpuan at mahigit 80 sa mga ito ang kilala. Kung namamangha tayo sa kung gaano kaganda at kahanga-hanga ang tanawin ng buwan mula sa ating planeta, hindi natin maisip kung gaano kaakit-akit ang tanawin sa Saturno na may ilang dosenang mga buwan. Sa totoo lang, hindi naman ganun ka-exciting ang tanawin gaya ng akala natin. Karamihan sa mga buwan ng planetang may singsing ay maliliit ang sukat at hindi mo talaga sila makikita. At ang pinakamalalaki, tulad ng Titan, ay masyadong malayo. Dahil dito, mas maliit siya sa Saturn kumpara sa buwan dito sa daigdig. Kahit anong bagay ay maaaring mawala, mahirap talagang pagtalunan ang pahayag na ito.
Mga susi, hikaw, earphones at ballpen. Iyan ang mga nangungunang bagay na madalas mawala. Pero heto ang tanong, maaari bang mawala ang isang buong planeta? Posible bang maglaho ang isang napakalaking tipak ng bato, gas o yelo? Lumilitaw na, oo. Halimbawa nito ang planetang X na matagal nang hinahanap ng mga siyentipiko mula pa kalagitnaan ng ika-19 na siglo. Pero bakit nga ba naisip ng mga astronomo na mayroong planetang hindi nakikita? Ang unang dahilan ay ang kakaibang paglihis ng mga orbit ng mga gas giant tulad ng Uranus at Neptune. Itinuro ito ni Percival Lowell, isang Amerikanong astronomo, sa simula ng ika-20 siglo. Bukod pa rito, masusi niyang pinag-aralan ang planetang Mars at nagsaliksik din tungkol sa mga asteroid. At mas nauna pa, noong 1840 at 40 naisip na ito ni Urbain Le Verrier, isang Pranses na matematiko. Sa madaling salita, may malaking bagay na di natin nakikita. Pinaniniwala ang planeta na gamit ang grabidad nito para makaapekto sa solar system. Kaya noong 1930 nang matuklasan ni Clyde Tombaugh ang Pluto, nagalak ang mundo ng siyensya. Inisip ng mga astronomo na ang planetang ito ang dahilan ng pagbaluktot ng mga orbit ng ating mga gas giant. Kalaunan, labis na nadismaya ang mga taga-suporta ng teoryang ito nang malaman nilang masyadong maliit ang Pluto para makaapekto sa malalaking bagay sa kalawakan. Ngunit, natuklasan lang ang kakaibang pangyayaring ito noong 1978 matapos madiskubre ang buwan ng Pluto na si Charon. Doon lang talaga nalaman ang tunay na mga sukat ng dating pinakamaliit na planeta ng solar system. At noong 2006 tuluyan nang inalis si Pluto sa hanay ng mga planeta at isinama na lang siya sa mga dwarf planet. Kung ganon, nasaan na nga ba ang totoong Planet X? Ang pangalan na ito ay masasabing pangkalahatan. Dahil sa mga astronomo, ginagamit nila ang terminong ito para tukuyin ang kahit anong hindi pa natutuklasang bagay sa labas na bahagi ng solar system. Sa kabilang banda, may nakatagong wordplay sa pangalan. Ang totoo niyan, ang X ay palaging tinuturing ng mga tao bilang isang bagay na hindi pa alam o hindi pa tukoy. Pero maaari rin itong maging Romanong numero na 10, ibig sabihin ay ika-10 planeta kung isasama mo si Pluto. Dahil maraming siyentipiko ang naniniwala sa isang haka-hakang bagay, iniisip nila kung ano ang itsura nito. Anong mga katangian ng planetang X ang nabanggit ngayon? Iminungkahi ng pisikong Pranses na si Jacques Bobine na ang planetang X o Hyperion ay 12 beses mas mabigat kaysa daigdig. Sinabi ni siyentipikong Gabriel Dalet na ang trans-Neptunian na planeta ay nasa 47 astronomical units mula sa araw at naaapektuhan nito ang orbit ng Uranus. Kasabay nito, nagpasya ang mapagtalong si Thomas Jefferson Jackson C na may 3 planeta at tinawag niya ang isa rito na Okean. May kawili-wiling palagay din na inilahad ang astronomong may dugong Indian na si Venkatesh Kitkar. Batay sa resonansya ng mga Galilean na buwan ng Jupiter, ipinagpalagay niya na konektado rin ang Uranus at Neptune sa katulad na proseso kasama ng 2 trans-Neptunian na bagay. Isa sa mga planeta na binanggit ni Kitkar ay natuklasan makalipas ang 19 na taon at ito ay si Pluto. Ang ikalawa, tinawag na Vishnu ng siyentipiko, ay hindi pa rin natatagpuan. Maaring ito na nga ang tinatawag na Planet X. Gayunpaman, wala pa ni isa sa mga teorya ang napapatunayan hanggang ngayon. Bukod sa mga nabanggit, may isa pang kawili-wiling teorya tungkol sa Planet X. Ito ay tungkol sa tinatawag na Kuiper Gap. Tulad ng alam natin, may Kuiper Belt sa likod ng orbit ng Neptuno. Sa pag-aaral, napansin na biglang napuputol ang integridad ng belt sa layong 48 astronomical units mula sa araw. Posibleng dulot ito ng presensya ng isang bagay na may bigat na katulad ng sa Earth o Mars. Nang sinuri ng mga astronomo ang teoryang ito, napag-alaman nila na kung may ganitong planeta sa ganoong distansya, ang ayos ng mga trans-Neptunian na bagay ay magiging lubos na iba kumpara sa nakikita natin ngayon. Dahil dito, inayos ng mga eksperto ang distansya ng pinaghihinalaang bagay sa kalawakan at hinulaan nilang matatagpuan ang planetang X sa higit 100 astronomical units mula sa araw. Nasaan nga ba talaga ito? Isa itong mailap at misteryosong planeta. Kung pagsasamahin ang lahat ng umiiral na mga palagay, maaaring iguhit ng pasimpleng paraan ang kanyang larawan.
Ito ay isang bagay sa kalawakan na mas mabigat ng 5 hanggang 15 beses kaysa sa masa ng mundo at matatagpuan sa layong 45 hanggang 150 bilyong kilometro mula sa araw. Ito ang dahilan kung bakit mahirap makita ito. Kaunti lang ang liwanag na natatanggap ng planeta mula sa ating bituin, kaya mahirap itong matuklasan gamit ang mga teleskopyo. Pero totoo nga ba ito? Kamakailan, pinabulaanan ng astropisikong sina James Anvin at Jakob Stoltz mula Dariem at Illinois sa Chicago ang huling pahayag na ito. Para sa kanila, mailap ang planetang X, hindi dahil malayo ito sa araw, kundi dahil isa itong itim na butas at hindi planeta. Oh, maliit lang ito. Sabi ng mga siyentipiko, ang butas na ito ay napapaligiran ng ulap ng madilim na materya, kaya mahirap o halos imposibleng makita ito gamit ang ating mata. Ang gamma radiation lang ang nagpapakilala sa mahiwagang bagay na iyon. Mula 2008 minomonitor ng Fermi Teleskopyo ang gamma bursts sa kalangitan. Kung makakita ito ng mabagal na pagsabog, kumpirmado ang teorya ng itim na butas. Nakakatuwa isipin, mauubos kaya ang imahinasyon ng mga siyentipiko? Maaaring tumigil sila sa paghahanap balang araw, pero sa ngayon, patuloy pa ring may mga ideya ang mga astronomo tungkol sa planetang X. Kaya, nararapat ding banggitin ang ibang hypothesis. Una sa lahat, ito ay isang gas giant na tinatawag na Chucky, na pinaniniwalaang matatagpuan sa Oort cloud. Si John Mattis at Daniel Whitmer mula sa Universidad ng Louisiana ay naniniwala na upang mapatunayan ang pag-iral ng planetang ito, kailangang buksan ang mga archive ng teleskopyong UAIS na inilunsad sa orbit noong 2009 ng National Aeronautics and Space Administration Space Agency. Kapansin-pansin, ilang taon matapos ilahad ang hypothesis na ito, inihayag ng mga eksperto mula sa National Aeronautics and Space Administration na ang posibilidad ng pag-iral ng isang gas giant sa layo na mas malapit sa 10,000 astronomical units ay ganap na tinatanggal. Kasabay nito, iginiit ng grupong siyentipiko na umiiral si Chucky. Sa ngayon, aktibong itinutulak ni Chucky ang mga nagyayelong kometa mula Oort cloud. Marami sa mga ito ay kilometro ang laki at nagdudulot ng matinding panganib sa daigdig. Kung ganitong laki ang bumisita sa atin, tiyak na hindi maiiwasan ng tao ang malaking kalamidad. Ang bituin na Nemesida na itinuturing na hindi nakikitang kasama ng araw ay iniuugnay din sa mga mapaminsalang epekto sa biospera ng daigdig. Huwag agad magkunot noon ng sarkastiko dahil bawat palagay ay dapat pag-isipan muna. Sa pagtatapos ng ika-20 siglo, inilathala ng mga paleontologong sina David Raup at Jeb Sipkowski ang teorya tungkol sa estadistikang pag-uulit ng pagkalipol ng mga uri ng buhay sa daigdig. Tinukoy nila ang pagitan na 26 na milyong taon. Ibig sabihin, sa bawat panahon, nagkakaroon ng ganap na pag-reset ng bioma ng mundo sa pamamagitan ng pagwawalang bisa nito. Ayon sa kanilang mga pag-aaral, sa nakalipas na 250 milyong taon, nagkaroon ng 12 ganitong mga pangyayari. Ano ang dahilan nito? Ayon sa mga paleontologo, sanhi nito ang bituin na kasama ng araw na si Nemesida na tinatawag ding bituin ng kamatayan. Sabi nila, kamusta kay Darth Vader? Si Nemesida, ayon sa palagay, ay isang pulang o kayumanging duwende na nasa mga 1.5 liwanag taon mula sa araw. Saan galing ang mga numerong ito? Ayon sa mga kalkulasyon, tinukoy ni Richard Mueller ang huling malawakang pagkalipol na nangyari 5 milyong taon na ang nakalipas. Bilang patunay sa pag-iral ng Nemesis, binanggit ng mga siyentipiko ang katotohanang kalahati ng mga bituin sa pangunahing hanay ay doble. Bakit nga ba dapat maging eksepsyon ang araw? Dito rin nagmumula ang pagbabago ng orbit ng ilang trans-Neptunian na bagay gaya ng Sedna. Ayon sa mga astronomo, ito ay resonante kay Nemesida. Kung hindi, di natin maaobserbahan ang duwending planeta sa kasalukuyan nitong lokasyon. Magagawa ba nating matuklasan ang mailap na bituin na may impluensya sa maraming bituin? Pati na rin sa kakayahang mabuhay ng mga organismo sa daigdig. Kailangan nating suriin ang datos mula sa mga obserbatoryo na maaaring tumagal ng ilang taon. Sa huli, dapat ding banggitin ang isa pang mahalagang pag-aaral na inorganisa ni Michael Brown at Konstantin Batygin, isang astropisiko mula Rusya.
Una, gusto nilang pabulaanan ang alamat ng planetang X, pero habang ginagawa, napagtanto nilang may sapat na dahilan para maniwala. Halimbawa, tinutulan ng mga astropisiko ang mga pahayag mula sa pag-aaral ng UAIS Orbital Observatory na walang natuklasang planetang kasing laki ng Jupiter o bituin tulad ng Nemesis sa paligid ng araw. Sina Michael at Constantine ay tumutukoy sa katotohanang ang mga orbit ng ilang trans-Neptunian na mga bagay ay magkakapareho ang pagkakaoryenta at ito ay makikita sa mga resulta na ibinigay ng teleskopyo. Ibig sabihin, mayroong isang bagay sa kalawakan na naging dahilan nito. Pero bakit hindi ito natagpuan ng teleskopyo? Si Constantine Batygin at Michael Braun na tinatawag na tagapuksa ng Pluto dahil sa kanya nawala ang pagiging planeta nito. Ipinapaliwanag ng mga eksperto na ito ay dahil masyadong maliit ang bagay na ito. Hindi hihigit sa 5 o 10 masa ng daigdig. Sa konklusyong ito, sila nakarating gamit ang computer modeling. Baka naman ito'y puro pantasya at haka-haka lang. Sa kasaysayan ng tao, madalas mas naaakit ang pansin sa mga gawa-gawang pangyayari, hindi totoong Diyos, sobrenatural na puwersa o mahiwagang kakayahan. Dahil dito, nababawasan ang oras para sa mahahalagang bagay. Maaring ang planetang X, Nemesida, Chukhi at ang mailap na itim na butas ay katang-isip lamang at nabubuhay sa imahinasyon ng ilang siyentipiko. Ano ang palagay mo tungkol dito? Ibahagi ang inyong mga saloobin sa mga komento at huwag kalimutang mag-like kung nagustuhan ninyo ang video.